Ay mga pare kong tunay, ako to si pare mo dyan. Kamusta naga kayo? Namiss niyo ba ako? Siyempre dapat oo, aria. Ngayong araw nga pala mga pare ko ay balak namin pumunta ng bayan para manood ng pugutan ng mga moryon. Kaso nga ay alas 10 na ng mga oras na to at tinanghali na naman kaming magising aria. Kaya nga ang sabi ko mga pare ko ay bahala na kung aabot aria. At kung hindi naman ay siya sigit ayos laang at kako'y babawi na lang sa 1 taon aria. Pagkagising nga namin mga pare ko ay inintindi agad namin yung mga gawaing bahay namin. Kasi nga pupunta pa kaming bayan at magpapagupit rin ako ng buhok. Bibili rin nga pala ako mga pare ko ng pangkulay na kulay black para sa aking buhok kasi namumuti na aria. Paano ba naman ay lahi nga namin to mga pare ko na bata pa lang may uban na aria. Sa mga oras kong yan mga pare ko, yan palang ang nagagawa ko. At napapaisip pa nga ako dyan mga pare ko kung aabot pa talaga kami sa panonood ng pugutan. Pero bahala na. Ang bahalaga importante mga pare ko. Dito nga pala mga pare ko sa kwarto namin ng jowa ko natatagalan ako maglinis. Paano ba naman gusto ko nga'y perfect yung pagkakalagay ng bedsheet. Gusto ko mga pare ko yung walang gusot, aria. At ayan nga mga pare ko, tapos na ako maglinis dito sa kwarto namin. Nakapagwalis na nga rin pala ako sa loob mga pare ko at susunod ko naman dito sa labas. At kung mapapansin nyo nga mga pare ko yung daspa namin putol. Paano ba naman nawawala yung kabiak? At baka nga pala nakikita nyo mga pare ko, pakibalik naman dito sa amin. Joke lang. Dito nga ni pala mga pare ko kung nahihirapan din maglinis. Paano ba naman pag nagwawalis ako mga pare ko ay nadadala yung buhangin? Kaya nauubos yung tinambak namin ditong buhangin mga pare ko. Tapos kapag wala ako sa mood, sa mga kapatid ko isisisi. Joke lang. Sa mga oras ngayon mga pare ko ay sobrang hot ko. Ay yung paligid. Sa palagay ko nga mga pare ko hindi na kami makakapanood sa bayan. Paano ba naman dyan pa lang sa pagwawalis ng terrace inabot na ako ng siyam-siyam. Paano ba naman gusto ko nga mga pare ko ay perfect yung linis. Kagaya na lang yung mga tsinelas na yun mga pare ko gusto ko nakapatas ng ayos. Tapos maya-maya nga yung mga kapatid ko basta-basta na lang rin ibabalik dyan pagkagamit. Kaya naman si pare mo dyan mga pare ko nagagalit at tinatapon yung mga tsinelas sa malayo. Joke lang. Sa sobrang kagustuhan ko nga mga pare ko na perfect yung linis, yung buhangin dinidilig ko pa. Tapos maya-maya nga mga pare ko i-organize ko pa yung mga buhangin na yan. Joke lang. Dinidilig ko nga itong mga pare ko para hindi magalbok sa paa. At para na rin malinis tingnan mga pare ko. At yan nga mga pare ko nakita ko dito yung unggoy. Ay yung kapatid ko palang bunso kumakain ng saging. At ayan nga mga pare ko nandyan yung jowa ko at yung dalawa kong kapatid. Tinuturo ko nga sa kanila yung step by step ng pagdidilig ng buhangin. Joke lang. Kagigising nga lang ng mga yan mga pare ko. Kala ko mas tanghali na akong magising. May mas tanghali pa pala. At ayan nga mga pare ko kanina iisa lang yung unggoy. Ngayon 2 na. Joke lang. At ayan nga mga pare ko pagkatapos ko magwalis dun sa terrace namin. At dun sa likod ng bahay ay ito't sinisigaan ko nga yung mga dahon na nawalis ko. Paano ba naman baka mapagalitan tayo ng may-ari ng lupa, puro tambak na ng basura. Sobrang satisfying nga para sa akin mga pare ko itong nasusunog na mga dahon. Lalo pa sigurong mas satisfying kapag yung bibig na nung chismosa dito sa amin. Joke lang. Ayan nga mga pare ko napaapoy ko na. Ganyan nga pala gagawin ko sa bahay ng jowa ko mga pare ko kapag iniwan niya ako. Joke lang. Pagpasok ko nga pala mga pare ko ng kusina, ayan nakita ko yung kapatid ko na nagtitimpla na ng kape. Kaya naman mga pare ko sabi ko sa jowa ko ay magtimpla na rin siya ng kape namin. Pero pagpasok ko nga pala dyan mga pare ko ay nakatimpla na pala siya. Coffee lover nga pala kami mga pare ko parehas at ayan yung paborito naming kape, kulay black. Kakulay nga ni nung isa kong kapatid, joke lang. Natatawa nga ako mga pare ko dyan sa isa kong kapatid na yan. Paano ba naman kumakain parang nakahiga inaantok pa ata. At ayan nga mga pare ko fast forward na papunta na nga pala kami ng jowa ko sa bayan. Magpapagupit nga niya ako mga pare ko at bibili rin ng pangkulay sa buhok.
12:00 na nga pala nito mga pare ko, kaya naman ayan at sobrang init na naman. Nagpapaputi pa nga lamang dahil nga sa kaliligo ng dagat, ayan at mangingitim na naman. Joke lang. At ayan nga mga pare ko, kung mapapansin nyo, nasa gilid na kami ng kalsada. Paano ba naman kakabidyo ko, babangga na kami sa puno. Buti na nga lang ay nakita ko, kung hindi bingot. Joke lang. At ayan nga mga pare ko, nandito na kami sa tapat ng school na Alcadasma. Dito nga pala nag-aaral mga pare ko yung dalawa kong kapatid. Diyan rin sana nga pala ako mag-aaral mga pare ko dati nung lumipat kami ng Bansud. Kaso bumalik ako ng Socorro dahil mas gusto ko doon mag-aral. At ayan nga mga pare ko, after 999 years, nandito na kami sa bayan. Sobrang babad na nga ni mga pare ko sa init yung legs at braso ko. Kaya naman mamaya mga pare ko, pag uwi namin ng bahay, kakulay ko na yung puwet ng kaldero namin. Nainis pa nga niya ako mga pare ko dyan sa tricycle driver na yan. Paano ba naman pasingit-singit, alam na init na init. Joke lang. Doon nga pala ako magpapagupit sana sa kanto papasok sa amin mga pare ko. Kaso nung panta namin ay sobrang daming ang gugupitan. Tsaka wala doon si Kuya Asel, doon sana ako magpapagupit mga pare ko. Paano ba naman sobrang galing niya nga magupit. Kaya dumiretso na kami mga pare ko dito sa bayan. Dito nga pala kami sa Dars Barber Shop mga pare ko. Kaso pagpasok namin mga pare ko, may ginugupitan tapos may 3 pa. Pero sabi ko sa jowa ko mga pare ko, maya-maya kami alis. Magpapalamig nga muna kami dito mga pare ko kasi may aircon. Joke lang mga pare ko. Maya-maya nga mga pare ko ay umalis na rin kami. Paano ba naman 3 pa nga daw yung gugupitan? Hindi nga ako mga pare ko makakapag-intay ng matagal. Paano ba naman mainipin ako? At baka nga mag-wild ako doon. Joke lang. Kaya ayan mga pare ko, humanap na lang kami ng jowa ko ng ibang pagupitan. Kaso nga yung una namin napuntahan ay marami din ginugupitan, tapos yung pangalawa ay sarado naman. Kaya ayan at pabalik kami dun sa isa namin na daanan. Sabi ko nga kahit may ginugupitan na 2, hintayin na namin mga pare ko. Maalam naman ako maghintay mga pare ko, kagaya nung pag-antay ko sa pagsagot ng oo ng jowa ko dati. Joke lang. At ayun nga mga pare ko, after ng ilang oras ng pag-intay, ako naman ang ginugupitan. Sabi ko nga kay kuya kahit anong gupit basta yung babagay sa akin. At basta wag lang babawasan yung bangs ko dahil magkakagulo kami. Joke lang. At ayun nga mga pare ko, fast forward na, tapos na akong gupitan. At ayun nga, papunta naman kami dito sa pick up para bumili ng pangkulay ng buhok mga pare ko. Hindi lang rin naman ganong kalayo kaya nilakad na lang namin. Mag-aalauna na nga pala nito mga pare ko. At sa mga oras nga yan ay duda na talaga ako na hindi kami makakapanood ng Morion. Pero sabi ko nga mga pare ko, ayain at babawi na lang sa 1 taon. Ayan nga mga pare ko, at nandito na kami. Hinahanap ko nga dyan mga pare ko yung kulay black. At nakita nga mga pare ko ng jowa ko na may mga number pala yung mga kulay. 2.0 pala mga pare ko yung number ng black. Kaya ayan at yung jowa ko na rin ang kumuha at siya na rin kako magbayad mga pare ko. Yung jowa ko nga pala mga pare ko kanina nagbayad ng gupit ko. Kaya sabi ko ako naman magbabayad ng pangkulay sa buhok ko mga pare ko. Libre na nga daw niya sa akin mga pare ko yung pinambayad niya ng gupit ko. Paano ba naman hindi nga magkakasya pag ako pa nagbayad tas bibili pa ng pangkulay mga pare ko. Kasi naman 100 na ngayon laman ng wallet ko mga pare ko. At ayun nga mga pare ko, iba rin yung trip ng jowa ko. Pagkabayad nga namin dun sa pangkulay mga pare ko, iniwan na namin sa guard at babalik na ulit siya. Paano ba naman bibili nga daw siya ng flashlight at gagamitin niya mamayang gabi pangunguha ng gagamba. Uso na kasi dito sa amin mga pare ko yung gagamba at kasama niya lagi yung 2 kong kapatid pangunguha. Kaya naman nachichismis na ng mga kapitbahay namin dito na nagnanakaw ng mangga. Joke lang. At ayan nga mga pare ko, sabi niya sa sunod na lang nga daw siya bibili dahil hindi nga daw pasok sa budget niya. Sabi ko naman pwede naman yung flashlight ng cellphone na lang ang gamitin. At ayan nga mga pare ko, lumabas na kami ng pick up. Diretso uwi na nga kami mga pare ko dahil magkukulay pa ako ng buhok. Papatuyuin pa nga yun na ilang minuto kaya talagang matatagalan kami.
Kaya talagang hindi na makakapanood ng pugutan ng Morion mga pare ko. Fast forward nga mga pare ko at malapit na kami sa kanto namin. Pero bago yun nagpagas muna kami dito mga pare ko. Paano ba naman iwa 1 bar na nga at baka magtulak pa kami pa uwi sa amin, malayo-layo pa rin mga pare ko. Pulang gasolina nga pala mga pare ko yung pinapagas namin sa motor namin. Paano ba naman marami nagsasabi na malayo nga daw naaabot nito mga pare ko. At makakaabot nga kami dyan sa inyo mga pare ko. Joke lang. Ayan nga mga pare ko at pagkatapos namin maggas ibabiyahin na ulit kami papunta sa amin mga pare ko. Paano ba naman malayo-layo pa nga rin. At sobrang init na talaga mga pare ko. Unti na nga lang pagaspas ng hangin ay babaga na ako mga pare ko. Joke lang. At ayun nga mga pare ko, nandito na kami sa tapat na elementary kung saan nag-aaral yung bunso kong kapatid. Malapit-lapit na nga to mga pare ko sa bahay namin kaya nilalakad na lang to ng bunso kong kapatid. At fast forward na nga mga pare ko, nandito na kami papasok sa amin. At yan nakikita niyo yung mga puti sa buhok ko mga pare ko, ang dahilan kung ba't magkukulay ako ng black. Ang pangit kasi tingnan mga pare ko dahil nagmumukha na akong lolo ng jowa ko. Kaya naman kukulayan ko ng mga pare ko. Alauna na nga pala nito mga pare ko at hindi pa rin kami kumakain ng umagahan. Pero ang mahalaga ay nakapagkape kami mga pare ko. Pagbaba nga namin mga pare ko nandito yung kapatid kong dalawa sa terrace. At nagiintay rin ng balita sa akin kung tuloy pa ba kami panonood ng Morion mga pare ko. Pero hindi ko pa nga ni sinasabi dyan mga pare ko na hindi na kami tuloy para mautusan ko. Speaking of utos nga mga pare ko, ayan at intusan ko yung kapatid kong bunso bumili ng hair blackener. Paano ba naman mga pare ko, kakabidyo namin kanina sa pickup, hindi namin napansin na walang kasamang oxidizer yung aming biniling pangkulay. Kaya naman pag kinulay ko to lang ng ito lang sa buhok ko, hindi to kukulay mga pare ko. Kaya naman nagpabili ako sa kapatid ko ng hair blackener at ito na lang ilalahok ko mga pare ko. Kanina nga pala mga pare ko wala akong mahanapan ng pagmimixturan ko nitong aking pangkulay ng buhok. Kaya naman kinuha ko yung taklob ng aming blue water jug mga pare ko. At dito ko na nga imemekos-mekos yung pangkulay ko ng buhok. Wala rin nga akong mga pare ko makita ng toothbrush na hindi ginagamit kaya suklay na lang yung pinanghalo ko. Niloloko ko nga yung bunso kong kapatid na yung pahiram ng toothbrush niya mga pare ko. Ang sabi sa akin ba't hindi daw yung akin ang gamitin ko. At ayan nga mga pare ko, ini-start ko nang kulayin yung buhay niya. Ay asti yung buhok ko. Ako na nga rin lang pala magkukulay ng buhok ko mga pare ko dahil kaya ko naman. Paano ba naman magpapatulong sana ako dun sa jowa ko kaso busy dun sa pag-ayos ng bahay nung gagamba niya. Madali lang rin naman talagang kulayin yung buhok ko mga pare ko dahil maikli lang at kaya ko naman. Ang kaso nga lang mga pare ko hindi ko kita yung sa likodan, ayan at napatakan nga ako ng pantina. Sabi ko nga okay lang mapatakan ako sa likod basta wag lang sa mukha. Paano ba naman pag sa mukha nga ako napatakan ay para na akong polka dots mga pare ko. Napakatagal pa rin naman tanggalin nun mga pare ko. Kaya ingat na ingat talaga ako mga pare ko sa paglalagay. Pagkatapos ko nga mga pare ko ayun at nakita ko yung jowa ko mag-iigib dun sa kabilang bahay. At ako naman mga pare ko ay nagbabad sa init para matuyo agad yung buhok ko mga pare ko. At habang pinapatuyo ko nga to mga pare ko ay kinuha ko ulit yung aso ng kapitbahay namin. Sobrang kasarap nga nito kalaro mga pare ko. Paano ba naman laking-laking aso, sobrang kulit. Pero kahit nga mabait to mga pare ko, kinakabahan pa rin ako. Paano ba naman sa laki nito ay baka makagat ako mga pare ko. At sa kalakihan nga nito mga pare ko pag tumatakbo nadadala ako. May lahi nga pala to mga pare ko. Kaya kung gusto nyo magpalahi mga pare ko, punta lang kayo sa kapitbahay namin. Joke lang. Kaya kung gusto nyo may mga lahi kayong matangkad mga pare ko, libre dito sa aso ng kapitbahay namin. Joke lang. Medyo hindi na nga masakit sa balat yung araw mga pare ko kasi hapon na. Kaya naman ay enjoy ko na ang pagtambay sa labas. Maya-maya nga lang mga pare ko ibinalik ko na rin yung aso sa kulungan niya para makainom. Paano ba naman ang uhaw na at baka mamatay pa sa uhaw, ako pa ang dahilan. Dini na nga ni ako tumambay mga pare ko sa terrace at dumating yung jowa ko may dalang ice candy. Yung tita ko nga pala mga pare ko yung nagtitinda nito at ang sabi niya wala nga daw ton lasa.
Pero sabi ko ayos lang basta malamig. At ayun nga mga pare ko, natatawa ako dun sa isa kong kapatid kasi parang na-stroke. Paano ba naman, sobrang init nga. Tumambay nga muna kami dito mga pare ko kasi medyo mahangin na. Tuyo na rin nga pala yung buhok ko dyan mga pare ko at pwede nang banlawan, pero sabi ko mamaya na, tatambay muna ako. Nagkwentuhan nga muna kami dito mga pare ko bago maligo. Sa mga oras ngang yan mga pare ko, hindi gumagala yung dalawa kong kapatid kagaya ng lagi nilang ginagawa. Paano ba naman, iniintay nga kami na umalis. At kala nga nila tuloy pa yung panonood namin ng Murion. Di pa rin nga namin sinasabi sa kanila mga pare ko na hindi na kami tuloy, kaya for sure magagalit to mga to. At ayun nga mga pare ko, pagkatapos namin kumain na ice candy, tinuloy na nila yung paggagawa ng bahay ng kanilang gagamba. Paano ba naman, mangunguha nga daw ulit sila mamayang gabi. Sobrang dami na nga nila nakuha no isang gabi mga pare ko, pero kukuha pa rin daw sila mamayang gabi. At ayun nga mga pare ko, isang kapatid hapon na parang inaantok pa. Pagkatapos nga nun mga pare ko, ayan at magbabanlaw na kami. Lumbuho ko at diretso ligo na rin kami mga pare ko. Sa mga oras kang yan mga pare ko, kinakabahan akong banlawan yung buhok ko dahil baka hindi gumana. Paano ba naman mga pare ko, wala ngang oxidizer yung ginamit ko at minekos-mekos ko lang dun sa hair blackener. Pero sabi ko nga mga pare ko ay bahala na. Kinakabahan nga rin nga ako mga pare ko dahil sa mekos-mekos na yun baka makalbo ako. Pero ayan nga mga pare ko, at sa wakas ay hindi naman. Tinatanong ko nga dyan mga pare ko sa jowa ko kung may mga puti pa sa buhok ko, sabi wala daw. Kaya naman natuwa ako mga pare ko dahil sabi ko success ang pagmimekos-mekos. Nagalit nga sa amin mga pare ko yung dalawa kong kapatid dahil nga hindi na kami tuloy, kaya ayan at hindi sumabay sa amin paliligo. Sabi ko nga sa kanila mga pare ko, sa sunod na taon na lang ulit sila manood ng pugutan ng ulo ng Murion. At ang sabi nga nila, ako na daw pupugutan nila ng ulo. Joke lang. Yun nga mga pare ko, balik na tayo sa pagliligo. Hindi nga pala sa amin tong bomba mga pare ko. Sa kapatid nga to na stepfather ko mga pare ko, at nakikigamit lang kami. Wala rin nga kaming sariling bomba mga pare ko at hindi kami nagpapatake dahil palipat-lipat nga kami ng bahay. Pero ayos lang na walang sariling bomba, meron naman yung kapitbahay. At sa mga oras ngang yan mga pare ko, ako na lang nandyan sa bomba. Nakalimutan ko nga rin pala kung saan nga pumunta yung jowa ko ng mga oras na yan. Pero hayaan nyo na't wag nyo na hanapin yung wala at babalik din naman yun. Ayan nga't bumalik na mga pare ko, kinuha lang pala yung brush. Liligo nga kami mga pare ko, makalimutan ng lahat, wag lang yung brush na yan. Lang na nga lang mga pare ko, yan ang ipang-toothbrush niya. Joke lang. Fast forward na nga mga pare ko, patapos na ako dyan maligo. Binilisan ko nga rin maligo at medyo nilalamig na ako mga pare ko. At yan nga mga pare ko, tapos na ako maligo at yan na yung resulta ng pinagmekos-mekos ko. Yun nga lang rin pala ngayong araw mga pare ko, maraming salamat sa panonood. Mahal ko kayo mula din sa amin, hanggang diyan sa inyo. Bye bye!